Mayroon akong kaibigan na dating takot na iwanan ng kanyang kasintahan. Gabi-gabi hindi siya makatulog dahil sa takot na isang araw, biglang mawawala ang babaeng mahal niya. Pinapanood niya ang bawat galaw, sinusubaybayan ang bawat salita, at patuloy na nag-aalala na baka may mali siyang nagawa. Pero isang araw, lahat ay nagbago. Hindi dahil nagbago ang babae, kundi dahil nagbago siya. At ang pagbabagong iyon, nagsimula sa isang simpleng katotohanan na itinuro ng mga sinaunang manunulat ng Estoha. Ang mga taong hindi natakot mawala ang isang bagay, ay sila ang mga taong hindi kailanman mawawalan. Kakaiba, hindi ba? Pero makinig ka muna. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Tingnan natin ang katotohanan. Karamihan sa atin, lalaki man o babae, may malalim na takot na iwanan. Hindi lang basta takot. Ito ay takot na sumisira sa ating pagkatao. Takot na nagiging dahilan kung bakit tayo kumikilos ng hindi natural. Kung bakit tayo nagiging iba sa sarili natin. Alam mo ang pakiramdam na iyon? Kapag nasa kama ka, mag-isa, at biglang pumasok sa isipan mo, paano kung may iba na siya? O kaya naman, paano kung hindi na ako sapat? Ang mga tanong na ito ay parang daga na kumakain sa iyong puso, unti-unti, gabi-gabi. At dahil dito, ano ang ginagawa natin? Nagiging sobrang bait tayo. Nagiging sunod-sunuran. Sinusubukan nating kontrolin ang lahat ng bagay. Tinatawagan natin sila ng madalas. Nagtatanong tayo kung nasaan sila. Sinusubaybayan natin ang kanilang mga kaibigan. Binabasa natin ang bawat mensahe ng mabuti, hinahanap ang mga palatandaan na baka hindi na tayo mahal. Pero sa totoo lang, ang lahat ng ginagawa nating iyon ay eksaktong dahilan kung bakit kami iniiwanan. Hindi ba't kakaiba? Ang mga bagay na ginagawa natin upang pigilan ang paghiwalay ay siya ring mga bagay na nagtutulak sa kanila palayo. Parang tayo mismo ang lumilikha ng kapahamakan na ating kinakatakutan. Makikita mo ito kahit saan. Ang lalaking sobrang seloso, takot na mawala ang kasintahan, kaya patuloy na nagtatanong, patuloy na nag-aalinlangan, patuloy na nag-iingat, at dahil dito, nauubos ang babae. Nakakapagod ang magmahal ng taong hindi nagtitiwala. Nakakapagod ang patunayan ng paulit-ulit na hindi ka iiwan, kahit wala namang ginagawang mali. O kaya naman ang taong nagiging masyadong magiliw, masyadong mapagbigay, masyadong handang isakripisyo ang lahat. Sa simula, tila maganda ito. Sino ba naman ang ayaw ng taong handang magbigay ng lahat? Pero sa paglaon, nawawalan ng halaga ang taong laging nandyan, laging handa, laging sumusunod. Dahil ang katotohanan, ang mga tao ay mas minamahal ang mga bagay na may halaga, at ang halaga ay hindi nanggagaling sa pagiging laging available. Nanggagaling ito sa pagiging matatag sa sarili. Ang Stoicism ay nagturo nito libu-libong taon na ang nakalipas. Sinabi ni Marcus Aurelius, ang emperador na naging pilosopo, kung hindi mo kayang kontrolin ang isang bagay, bakit ka mag-aalala? Pero higit pa dito, kung patuloy mong susubukang kontrolin ang isang bagay na hindi mo dapat kontrolin, hindi lang ikaw ang masasaktan. Masasaktan mo rin ang taong minamahal mo. Kaya nga ang tunay na tanong ay hindi, paano ko siya pipigilan na iwanan ako? Ang tunay na tanong ay, bakit ba ako takot na iwanan? At dito nagsisimula ang pagbabago, ngunit huwag tayong magkamali, hindi lang ito simpleng takot, ito ay higit pa rito. Ito ay kultura ng pag-iisip na itinuro sa atin simula pa nung bata tayo. Mula pagkabata sinasabi sa atin, kapag mahal mo ang isang tao, gawin mo ang lahat para sa kanya. At totoo naman iyan, pero naging mali ang pagkakaintindi natin. Naging gawin mo ang lahat kahit mawala ka na sa sarili mo. Kaya maraming lalaki ngayon kapag may kasintahan na, nawawala. Iniwan ang mga kaibigan. Iniwan ang mga hilig. Iniwan ang mga pangarap. Lahat ng oras, lahat ng atensyon, lahat ng lakas, nakatuon sa isang tao. At sa simula, tila masaya ang babae. Pero sa paglaon, may nararamdaman siyang kakaiba. Nawawala ang taong minahal niya. Dahil ang taong minahal niya ay may sariling buhay, may sariling mga layunin, may sariling mga hangarin.
Pero ang taong nasa harap niya ngayon, isang anino na lang na umiikot sa kanyang mundo. At alam mo ang mas masakit pa? Kapag iniwan ka, sisihin mo siya. Sasabihin mo, ginawa ko naman lahat para sa kanya. Bakit niya ako iniwan? Pero ang totoo, hindi mo ginawa ang lahat para sa kanya. Ginawa mo ang lahat dahil sa takot mo. At may malaking pagkakaiba diyan. Ang pagmamahal na dulot ng takot ay hindi tunay na pagmamahal. Ito ay desperasyon. Ito ay pangangailangan. Ito ay pakiramdam na walang halaga ang buhay mo kung wala ang taong iyon. At sino man ang makakaramdam ng ganun mula sa iyo, tatakas. Hindi dahil masama sila, kundi dahil mabigat. Dahil ang pagmamahal ay dapat magpapagaan, hindi magpapabigat. Tingnan mo ang mga relasyon sa paligid mo. Ang mga tumatagal. Hindi iyon ang mga relasyon kung saan ang isang tao ay desperado na hawakan ng isa. Ang mga tumatagal ay ang mga relasyon kung saan ang dalawang tao ay buo, matatag, at sumasama hindi dahil kailangan nila ang isa't isa, kundi dahil mas maganda ang buhay kapag magkasama sila. May pagkakaiba, malaking pagkakaiba, kaya nga ang tanong ngayon, ano ang gagawin mo? Patuloy mo bang papanatilihin ang takot na iyon? Patuloy mo bang hahawakan ng mahigpit ang isang bagay na mas lalo kang makakabitiw kapag pinigilan mo? O kaya naman, matututunan mo ang sekretong natuklasan ng mga manunulat ng Stoicism, libu-libong taon na ang nakalipas, ang sekreto na nagpabago sa mga emperador, sa mga mandirigma, at sa mga karaniwan, taong tulad natin. Ang sekreto ay ito. Ang taong hindi takot mawala ang isang bagay ay siya ang may pinakamalaking tsansang hindi mawalan. Pero paano mo ito gagawin? Paano ka magiging taong hindi natakot? Dito pumapasok ang mga aral ng Stoicism. At tandaan mo, hindi ito pag-iisip lang. Ito ay paraan ng pamumuhay. Ito ay mga kilos na gagawin mo araw-araw upang maging mas matatag, mas matibay, at mas karapat-dapat sa pagmamahal na hindi mo kailangang hilingin o ipagpilitan. Ang unang aral, tanggapin mo na ang lahat ay panandalian. Ito ang pinakamasakit na katotohanan, pero ito rin ang pinakanakakalaya. Sinabi ni Epictetus, isa sa mga pinakadakilang manunulat ng Estoha, huwag sabihin tungkol sa anumang bagay na wala ko ito, kundi sabihin, ibinalik ko ito. Namatay ba ang iyong anak? Ibinalik. Namatay ba ang iyong asawa? Ibinalik. Malupit pakinggan, pero dito nagsisimula ang kalayaan. Dahil ang katotohanan, wala tayong pag-aari. Lahat ng bagay, ang mga taong minamahal natin, ang mga bagay na meron tayo, kahit ang sarili nating buhay, lahat ay hiram lamang. Kapag naintindihan mo ito, hindi ka na magugulat. Hindi ka na masasaktan ng sobra. Hindi mo na pipilitin hawakan ang isang bagay dahil alam mong kahit hawakan mo ng gaano kahigpit, darating ang araw na kailangan mong bitawan. Pero huwag kang malito. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka mag-aalaga. Sa katunayan, mas mag-aalaga ka pa. Dahil alam mong panandalian lang, mas pipiliin mong pahalagahan ang bawat sandali. Mas magiging totoo ka. Mas magiging nandyan ka. At doon nakikita ng babae ang pagkakaiba. Nakikita nila ang lalaking hindi desperado. Nakikita nila ang lalaking mahal sila, pero hindi umaasa sa kanila para sa kaligayahan. At ang lalaking ganoon, hindi iyon iniiwanan. Dahil sino ang iiwanan sa taong nagpapakita ng ganap na pagmamahal, ng walang presyon, walang pangangailangan, walang takot? Ang ikalawang aral, mahalin mo ang sarili mo ng walang kondisyon. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Iniisip nila na ang pagmamahal sa sarili ay kasakiman. Iniisip nila na kapag minahal mo ang sarili mo, wala ka nang maibibigay sa iba. Pero ang totoo, kabaligtaran, sinabi ni Marcus Aurelius. Ang iyong isipan ay kukuha ng hugis ng iyong mga pag-iisip, kaya panatilihin itong tapat sa mga pag-iisip na karapat-dapat sa iyo. Ano ang ibig sabihin nito? Simple. Kung palagi mong iniisip na kulang ka, na hindi ka sapat, na kailangan mo ng ibang tao para maging buo, ano ang magiging hugis ng iyong buhay? Kawalan. Kulang. Hindi kumpleto. At kapag ganun ang pakiramdam mo, ano ang ibibigay mo sa ibang tao? Kawalan din. Dahil hindi mo maibibigay ang wala ka. Pero kapag natutunan mong mahalin ang sarili mo, hindi ang mayabang, mapagmalaki na uri ng pagmamahal, kundi ang malalim,
matapat na pagtanggap sa kung sino ka. Doon ka nagiging buong tao. At ang buong tao, may maibibigay. May sobra pa nga. At ito ang nakikita ng babae. Hindi nila nakikita ang lalaking umaasa sa kanila. Nakikita nila ang lalaking may sariling mundo, may sariling layunin, may sariling kaligayahan. At gusto nilang maging bahagi ng mundong iyon. Hindi dahil kailangan nila, kundi dahil gusto nila. May pagkakaiba dyan. Malaking pagkakaiba. Kaya kung gusto mong sigurado na hindi ka iiwan, magsimula sa sarili mo. Mahalin mo ang sarili mo. Alagaan mo ang sarili mo. At higit sa lahat, huwag mong ipagwalang bahala ang iyong mga pangarap dahil sa ibang tao. Dahil ang totoo, ang babaeng karapat dapat sa iyo, gusto ka niya dahil sa mga pangarap mo, hindi kahit wala ka nito. Ngayong naintindihan mo na ang dalawang unang aral, ang pagtanggap na ang lahat ay panandalian, at ang pagmamahal sa sarili, oras na para sa ikatlong aral. At ito ang pinakamahirap, pero ito rin ang pinakamakapangyarihan. Ang ikatlong aral, kalimutan mo ang pagkontrol. Ito ang pinakamalaking mali ng karamihan. Iniisip natin na kapag mahal natin ang isang tao, kailangan nating kontrolin ang sitwasyon. Kailangan nating siguraduhin na maayos ang lahat. Kailangan nating bantayan ang bawat kilos, bawat salita, bawat desisyon. Pero ang katotohanan, ang kontrol ay isang ilusyon. Sinabi ni Epictetus, may mga bagay na nasa ating kapangyarihan at may mga bagay na wala. Nasa ating kapangyarihan ang ating mga opinyon, mga paggalaw, mga pagnanais, mga pagtanggi. Hindi nasa ating kapangyarihan ang ating katawan, ang ating pag-aari, ang ating reputasyon, ang ating mga posisyon. Basahin mo ulit yan, pag-isipan. Ang mga bagay na nasa ating kapangyarihan ay limitado. Ang ating mga kaisipan, ang ating mga aksyon, ang ating mga reaksyon. Iyan lang, lahat ng iba, wala sa ating kontrol. Kasama na riyan ang damdamin ng ibang tao. Kaya kapag sinusubukan mong kontrolin kung paano makakaramdam ang babae sa'yo, binibigo mo ang sarili mo. Kapag sinusubukan mong kontrolin kung sino ang kanyang makakasama, kung saan siya pupunta, kung ano ang kanyang iniisip, binibigo mo ang sarili mo. Dahil hindi mo ito makokontrol, kailanman. At sa proseso ng pagsubok, ano ang nangyayari? Nagiging masama ang relasyon. Nagiging puno ng hinala. Nagiging puno ng pagdududa. At sa huli, nagiging totoo ang takot mo. Iniwan ka, hindi dahil hindi ka sapat, kundi dahil pinili mong kontrolin imbes na magtiwala. Pero kapag binitawan mo ang pagkontrol, kapag natutunan mong magtiwala, hindi sa kanya lang kundi sa sarili mo, sa proseso, sa buhay, doon ka nagiging tunay na malaya. At ang lalaking malaya? Ito ang lalaking pinakakahanga-hanga. Ito ang lalaking hindi iniiwanan. Dahil isipin mo, sino ang mas nakakahikayat? Ang lalaking palaging nag-aalala, palaging nagtatanong, palaging may hinala, o ang lalaking kalmado, matibay, nagtitiwala sa sarili at sa taong kanyang kasama? Alam ko ang sagot, alam mo rin. Kaya ang tanong ngayon, paano mo bibitawan ang pagkontrol? Narito ang praktikal na mga hakbang. Una, tuwing makakaramdam ka ng selos o may hinala, huminto ka. Huminga ng malalim. At tanungin mo ang sarili mo. Ano ang hawak ko ngayon? Ano ang hindi ko hawak? Kung hindi mo ito kontrolado, huwag mong pilitin. Bitawan mo. Tanggapin mo. Ipagpatuloy ang buhay. Ikalawa, magsanay ng pagtitiwala. Hindi dahil perpekto ang tao, kundi dahil deserving sila ng tiwala. At kung hindi sila deserving, bakit mo pa sila kasama? Kaya ang tiwala ay hindi tungkol sa kanila, tungkol sa iyo. Pipiliin mo ba ang takot o pipiliin mo ang kalayaan? Ikatlo, alalahanin mo palagi, ang tunay na pagmamahal ay hindi nagtitikom ng kamay. Ang tunay na pagmamahal ay bumubukas ng palad. Hinahayaan ang ibang tao na pumili, hinahayaan silang lumaya, at nagtitiwala na kung dapat kayong magkasama, magkakasama kayo, at kung hindi, mayroon ding dahilan diyan. At dito papasok ang ikaapat na aral. Mahalin mo ng may kalayaan. Ito ang pinakamalalim na aral ng Stoicism tungkol sa pag-ibig. Ang tunay na pagmamahal ay hindi pagkakasakal. Ang tunay na pagmamahal ay hindi pag-aari. Ang tunay na pagmamahal ay paglaya. Isipin mo ito.
Ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig ay hindi ang pagsasabing, mahal kita kaya kailangan kitang higpitan, kundi ang pagsasabing, mahal kita kaya hahayaan kitang maging malaya. At kung bumalik ka, salamat. At kung hindi, salamat pa rin sa mga sandaling ibinigay mo. Mahirap, hindi ba? Dahil tayo ay mga tao. May takot tayo. May insecurity tayo. May mga sugat tayo mula sa nakaraan. Pero dito mo makikita kung sino talaga ang matatag. Ang mga taong kayang magmahal ng may kalayahan ay ang mga taong hindi natatakot. Hindi dahil walang mawawala sa kanila, kundi dahil alam nila na kahit mawala ang lahat, buo pa rin sila. Matibay pa rin sila. Patuloy pa rin silang mamumuhay ng may dignidad at kahulugan. At ito ang nakikita ng babae. Nakikita nila ang lalaking hindi umaasa sa kanila para maging masaya. Nakikita nila ang lalaking mahal sila pero hindi nangangailangan sa kanila. At ang lalaking ganoon, pipiliin sila ng babae araw-araw. Hindi dahil kailangan nila, kundi dahil gusto nila. Pero alam mo ang mas maganda pa? Kapag natutunan mong magmahal ng may kalayaan, hindi lang ikaw ang nagiging masaya. Pati ang babae nagiging mas masaya rin. Dahil sa wakas, may taong nagmamahal sa kanya ng walang presyon. May taong nagmamahal sa kanya dahil sa kung sino siya, hindi dahil sa kung ano ang kailangan niya. At diyan nabubuo ang matatag na relasyon. Hindi sa takot, hindi sa kontrol, kundi sa kalayaan, pagtitiwala, at tunay na pagmamahal. Ngunit mayroon pang ikalimang aral. At ito ang nagsasama sa lahat. Ang ikalimang aral, maging tunay sa sarili mo. Ito ang pinakasimple pero ito rin ang pinakamahirap na gawin. Dahil maraming tao kapag may kasintahan, nagiging iba. Sinusubukan nilang maging perpekto. Sinusubukan nilang maging ang tipo ng taong sa palagay nila ay gusto ng babae. Pero alam mo ba, ang babae ay hindi bobo. Nakikita nila kung sino ka talaga. At kapag may itinago ka, kapag may inilihim ka, kapag hindi ka totoo, mararamdaman nila iyon. At unti-unti, mawawala ang tiwala. Kaya ang pinakamahusay na diskarte? Walang diskarte. Maging ikaw, tunay, tapat, walang takip. Sinabi ni Marcus Aurelius, ang kaligayahan ay umaasa sa kalidad ng iyong mga kaisipan. Kung patuloy kang nag-iisip na kailangan mong magkunwari, na kailangan mong maging iba, magiging mahirap ang buhay mo. Dahil paano ka magiging masaya kung hindi ka ikaw? Pero kapag natutunan mong tanggapin kung sino ka, kasama ang iyong mga kahinaan, kasama ang iyong mga pagkakamali, kasama ang iyong mga takot, doon ka nagiging totoo. At ang totoo ay kaakit-akit. Dahil sa mundo ng mga kunwari, ang tunay na tao ay bihira. At ang bihira ay mahalaga. Kaya huwag kang matakot ipakita kung sino ka. Huwag kang matakot sabihin ang iyong opinyon. Huwag kang matakot magpakita ng emosyon. Dahil ang babaeng karapat-dapat sa iyo, gugustuhin ka dahil sa kung sino ka, hindi kahit wala ka nito. At kung may babae na hindi ka tanggapin dahil sa totoo mo, salamat sa kanya. Dahil isinave ka niya sa isang relasyon na hindi naman magtatagal. Ngunit tandaan mo ang pagiging tunay ay hindi dahilan para maging walang modo o bastos. Ang pagiging tunay ay hindi dahilan para hindi mag-improve. Ang pagiging tunay ay nangangahulugan lamang na hindi ka nag-aalinlangan sa kung sino ka at handang lumaki habang nananatiling ikaw. At ito ang sekreto. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang mga lalaki ay hindi iniiwanan. Hindi dahil perpekto sila, kundi dahil tunay sila. Dahil matibay sila, dahil alam nila kung sino sila at hindi nila kailangang magmakaawa o magpumilit para maging mahal. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Sino ka ba talaga? Ano ang mahalaga sa iyo? Ano ang iyong mga prinsipyo? At masunurin ka ba sa mga ito kahit hindi ka pinapanood? Dahil diyan makikita ang tunay na karakter. Hindi sa mga salita, kundi sa mga kilos, sa mga desisyon, sa paraan mo ng pamumuhay araw-araw. At kapag malinaw ka sa kung sino ka, kapag matibay ka sa iyong mga prinsipyo, kapag tunay ka sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, doon mo makikita ang pagbabago. Hindi lang sa relasyon mo, kundi sa buong buhay mo. Ngayon pag-usapan natin ang mga praktikal na paraan kung paano mo isasabuhay ang mga aral na ito. Dahil ang alam mo lang ay walang silbi kung hindi mo gagawin. Ang unang hakbang, magsimula sa umaga. Ang bawat umaga ay pagkakataon na magsimula muli. Sinabi ni Marcus Aurelius, kapag gumising ka sa umaga, isipin mo kung gaano kamahalagang pribilehiyo ang mabuhay
ang huminga, ang mag-isip, ang mag-enjoy, ang magmahal. Kaya sa halip na gumising at agad tingnan ang telepono, tingnan kung may mensahe ba siya o mag-alala tungkol sa mga problema. Gumising ka at magsimula ng may layunin. Maglaan ng 10 minuto bawat umaga para sa iyong sarili. Mag-isip, magplano, magtakda ng mga layunin para sa araw, at alalahanin ang mga prinsipyo mo. Magtanong, anong uri ng lalaki ang gusto kong maging ngayong araw? Ano ang aking magiging tugon sa mga hamon? Paano ako magiging tunay, matibay, at malaya? Ang simpleng pagsasanay na ito ay magbabago ng lahat. Dahil ang bawat araw ay nagsisimula ng may kamalayan, hindi ka na basta umagos sa buhay, kundi ikaw ang gumagawa ng iyong buhay. Ang ikalawang hakbang, magsanay ng pagtanggap. Araw-araw may mga bagay na hindi magiging ayon sa gusto mo. May mga bagay na mangyayari na hindi mo inasahan. May mga tao na hindi kikilos ayon sa inaasahan mo. At dito ka nasusubok, ang mga manunulat ng Stoicism ay nagturo ng isang simpleng pagsasanay. Bago magsimula ang araw, sabihin mo sa sarili mo, ngayong araw, makakasalubong ko ang mga taong masama ang ugali, walang utang na loob, mayabang, mapanlinlang, at inggit. Ang lahat ng ito ay nangyayari sa kanila dahil hindi nila alam kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Bakit nakakatulong ito? Dahil kapag handa ka na, hindi ka na magugulat. Hindi ka na masasaktan ng sobra. Hindi ka na magagalit ng labis. Tatanggapin mo ang katotohanan na hindi lahat ay magiging perpekto at ayos lang iyon. At kapag dumating ang sandaling hindi siya sumagot agad, o may sinabi siyang hindi mo gusto, o may ginawa siyang hindi mo inaasahan, handa ka na. Hindi ka na magre-react ng emosyonal, kundi magre-responde ka ng may kalmado, may karunungan, may dignidad. At dito mo makikita ang pagkakaiba. Ang iba ay sumasabog, ang iba ay nag-aalala. Pero ikaw, matibay ka, kalmado ka. At iyon ang nakikita ng babae. At iyon ang kanilang pinahahalagahan. Ang ikatlong hakbang, maglaan ng panahon para sa sarili mo. Ito ang pinakamaling ginagawa ng maraming lalaki. Kapag may kasintahan na iniiwanan nila ang lahat, ang mga kaibigan, ang mga hilig, ang mga pangarap. Lahat ng oras, nakatuon sa babae, pero ang katotohanan, ito ang simula ng wakas dahil ang babae ay hindi na nakikita ang lalaking minahal niya. Nakikita niya ang taong umiikot lang sa kanya at nakakapagod iyon. Nakakapagod ang maging sentro ng mundo ng isang tao dahil ang presyo na dalhin ang kaligayahan ng iba ay mabigat. Kaya maglaan ka ng panahon para sa sarili mo. Magpatuloy sa mga hilig mo. Makipag-usap sa mga kaibigan mo. Ituloy ang mga pangarap mo. Dahil ang lalaking may sariling buhay ay mas kaakit-akit kaysa sa lalaking walang ibang ginawa, kundi maghintay sa kanya. At hindi ito kasakiman, hindi ito kawalang malasakit. Sa katunayan, ito ay pag-ibig. Dahil ang babaeng mahal mo ay mas magiging masaya kapag nakikita niya na masaya ka rin, na may sarili kang mundo, na buo ka. Ang ikaapat na hakbang, magsalita ng may katapatan. Maraming lalaki ay takot magsalita ng totoo dahil baka magalit ang babae. Baka mag-away sila. Baka maghiwalay pa sila. Kaya ang ginagawa nila, nagtitimpi, sumusunod, pumapayag kahit hindi nila gusto. Pero ang katotohanan, ang ganitong pag-uugali ay dahan-dahang pumapatay sa relasyon. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi nagbubulag-bulagan. Ang tunay na pagmamahal ay taos-puso, kahit mahirap. Kaya kapag may hindi ka gusto, sabihin mo. Nang mahinahon, nang may respeto pero taos-puso. Kapag may nararamdaman ka, ipahayag mo. Huwag mo itong itago hanggang sa sumabog ka. At alam mo ba? Ang mga babaeng karapat-dapat ay hindi takot sa katotohanan. Sa katunayan, mas nire-respeto nila ang lalaking marunong magsalita ng may tapang kaysa sa lalaking palaging sumusunod. Dahil ang sumusunod ay hindi mahal. Ang sumusunod ay takot. At sino ang mamahalin ng taong takot? Ang ikalimang hakbang, magsanay ng pasasalamat. Ito ang pinakasimpleng pero ito rin ang pinakamakapangyarihan. Araw-araw maglaan ng panahon para mag-isip ng 3 bagay na ikaw ay nagpapasalamat. Maaring ang kasama mo, maaring ang mga kaibigan mo, maaring ang kalusugan mo, kahit ano. Bakit mahalaga ito? Dahil ang pasasalamat ay naglilipat ng iyong pansin mula sa wala ka patungo sa mayroon ka. At kapag nakikita mo kung ano ang mayroon ka, hindi ka na nag-aalala tungkol sa mawawala mo.
At ito ang sekreto. Ang mga taong puno ng pasasalamat ay hindi takot mawalan. Dahil alam nila na kahit mawala ang isang bagay, may natitira pa rin. May dahilan pa rin para maging masaya. May dahilan pa rin para magpatuloy. At ang lalaking ganito, hindi ito iniiwanan. Dahil sino ang iiwanan sa taong puno ng pasasalamat, puno ng buhay, puno ng pagmamahal? Kaya ngayon, tignan mo ang lahat ng natutunan mo. Ang pagtanggap na ang lahat ay panandalian. Ang pagmamahal sa sarili. Ang pagbitaw ng kontrol. Ang pagmamahal ng may kalayaan. Ang pagiging tunay. Ang pagsisimula ng umaga ng may layunin. Ang pagsasanay ng pagtanggap. Ang paglalaan ng panahon para sa sarili. Ang pagsasalita ng may katapatan. Ang pagsasanay ng pasasalamat. Ito ang mga gabay. Ito ang mga hakbang. At kapag ginawa mo ito hindi para sa kanya kundi para sa sarili mo, makikita mo ang pagbabago. Hindi lang sa relasyon, kundi sa buong buhay mo. Dahil ang katotohanan, ang mga aral ng Stoicism ay hindi tungkol sa kung paano pigilan ang babae na iwanan ka. Ang mga aral ng Stoicism ay tungkol sa kung paano ka magiging lalaking hindi dapat iwanan. At may pagkakaiba dyan, malaking pagkakaiba. Kaya ngayon makinig ka. Huwag ka nang maghintay. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa pag-aalala, sa pagdududa, sa pagtatanong kung iiwan ka ba o hindi. Magsimula ka ngayong araw, ngayong oras, ngayong sandali. Pumili ng isa sa mga hakbang na binanggit ko. Kahit isa lang at gawin mo ngayon. Magsimula ng umaga ng may layunin. Magsanay ng pasasalamat. Maglaan ng panahon para sa sarili. Magsalita ng may katapatan. At habang ginagawa mo ito, tandaan mo, hindi ito tungkol sa kung paano ka makakalusot. Hindi ito tungkol sa kung paano mo makokontrol ang sitwasyon. Ito ay tungkol sa kung paano ka magiging lalaking matibay, tunay, at malaya. Dahil sa huli ang tanong ay hindi, paano ko siya pipigilan na iwanan ako? Ang tanong ay, anong uri ng lalaki ang gusto kong maging? At kapag nasagot mo yan, lahat ay susunod. Ang babae, ang respeto, ang relasyon na matibay at tumatagal, pero magsimula sa sarili mo. Dahil doon nagsisimula ang lahat. At alam mo ba, ang pinakamagandang bahagi ng lahat, kapag naging lalaking ganito ka na, lalaking matibay, tunay at malaya, kahit iwanan ka pa magiging ayos ka lang. Dahil alam mo na ang iyong halaga ay hindi umaasa sa ibang tao. Ang iyong halaga ay nanggagaling sa loob mo. At iyon ay walang makakaagaw sa iyo, kaya magsimula ngayon. Gawin ang mga hakbang at panoorin kung paano magbabago ang iyong buhay. Hindi dahil milagro, kundi dahil pumili kang maging mas mabuti. Pumili kang maging mas matibay. Pumili kang maging ikaw, ang pinakamagandang bersyon ng sarili mo. At iyan ang tunay na sekreto. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ka iiwan. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil totoo ka. Dahil matibay ka. Dahil alam mo kung sino ka. At hindi mo kailangang magmakaawa para sa pagmamahal. Dahil ikaw mismo ay karapat-dapat na. Kaya simulan mo ngayon. Gawin mo ang mga hakbang at panoorin kung paano babaguhin ng Stoicism ang iyong buhay. Tandaan mo kapatid, ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa loob mo. Maraming salamat sa panunood.